Another day, another Jayfern's wife story. Tanghali na ako nagising kanina at nakita ko si Jayfern naglilinis na ng sasakyan. Maaga siyang nagpatuka ng manok para maaga ding makapag-car wash. Malimit ngayong maglinis ng sasakyan si Jayfern dahil laging maalikabok. Nagpa-car wash siya nung nakaraan kaya lang nadismaya siya dahil madami pa ring dumi ang hindi natanggal nun sa car wash na pinuntahan niya. Mas mabuti pa daw siya na lang mag-car wash at siguradong malinis ang gawa niya. Pagkatapos niyang mag-car wash, ay nilipat niya yung mga sisiw na nasa brooder. Magkakasama pa kasi dito yung mga month-old na sisiw at yung mga week-old pa lang. Kaya bago pa sila mag-awayan, ay hiniwalay na ni Jayfern yung malalaking sisiw sa maliliit na sisiw. Nilagay niya sa multi-purpose pen yung malalaking sisiw. 8 pirasong sisiw ang nilipat ni Jayfern dito sa multi-purpose pen. At dahil isang buwan na sila, kilala na sa kanila ang babae at lalaki. 5 sa kanila ang lalaking sisiw at 3 naman ang babaeng sisiw. Bandang tanghali ay naglagay na ulit si Jayfern ng patuka sa mga pakainan dahil gutom na naman ang mga alpas na sisiw. Kapag bumaba kami sa likod at pasunod-sunod ang mga sisiw, ang ibig sabihin niyan ay gutom na naman sila. Pero kapag umakyat na yan sa kusina at sumampa na sa lalagyan ng mga patuka, gutom na talaga. Kailangan lang magkakahiwalay ang pakainan nila para hindi sila mag-awayan. Bandang alas 3 ay umalis ulit si Jayfern at pumunta sa manukan. Kaya ako ang magpapatuka sa mga manok ngayong hapon. Hindi pa masyadong gutom yung mga alpas na sisiw pero yung mga nasa fly pen ay gutom na. Itong maliliit na sisiw ay nilalagay sa scratch pen para makakain ng ayos. Dahil kapag alpas yan ay laging inaagawan ng malalaking sisiw kaya sila hindi makakain. At bago umalis kanina si Jayfern ay ibinabaan niya ang lahat ng mga baby pullets sa scratch pen para daw makapulpog. Sobrang init kasi ngayon kaya may init na rin ang katawan ng mga baby pullets. Kailangan nilang pumulpog para lumamig ang katawan. Ito namang ding fair 5K sweater namin ay nangitlog na ulit. Halos araw-araw itong nangingitlog. High-end protein pa rin ang feeds na pinapatukan namin sa aming mga brood hen para hindi sila tumigil sa pangingitlog. Itong mga sisiw na week-old pa lang ay only feeding ang ginagawa namin. Kapag wala ng laman, ang kanilang pakainan ay nire-refill ulit namin. Maghapon namin silang nilalagay sa brooder na may mga tabing at paggabi naman ay nilalagay namin sila lahat sa karton at pinapasok sa loob ng bahay namin. Dito naman sa fly pen ay halos puro babae ang nakakulong. Diyan namin nilagay yung mga pullet at mga brood hen. Diyan din nakalagay yung isinalang ni Jayfern na possum sweater at ARL right nose brood hen. Kailangan ko nang magpatuka dahil gutom na sila. Pagdating sa manuka ni Jayfern ay nakatambay na naman sa harap ng gate ang mga pabo nila Richard. Mabilis ding dumami ang mga alaga nilang pabo. Madami na uli silang sisiw ngayon. Bandang alas 4 ay may dumating na walk-in client sa manukan. Ito si Boss Puroy na pinapunta ng kanyang manager para pumili ng manok. 6 na manok na ang nakukuha nila sa amin at dahil tested na nila ang mga manok namin, hindi na nagbitaw ng manok si Puroy. Tiningnan na lang niya at hinawakan at saka siya pumili ng 2 stag. Kaya bali 8 manok na ang nakukuha ng manager ni Puroy sa amin. Okay, thank you. Good luck, Boss Puroy. Sana sa sunod yung exam ay makakuha ulit kayo ng premyo. 5 heads na lang daw ang natirang stag, sabi ni Jayfern sa cording area. Yung ibang nakatali doon ay broodcock at baby stag. Ito yung magandang problema, paubos na ang manok. Thank you so much po sa lahat ng aming clients. Pagkaalis ng client namin ay nagsimula ng magpatuka ng manok si Richard. Mahigit 10 peraso na lang ang mga nakatali ngayon sa cording area, mga broodcock at 3 baby stag. Tsaka yung 5 stag na natira. Ngayong April ay ililipat na sa range area ang mga manok na babandingan para sa national.
At dahil sobrang init na nga ngayon, binili na ni Jayfern si Richard na paliguan ang lahat ng manok na nasa range area. Masyadong nagdadry ang balahibo ng manok kapag sobrang init, kaya dapat basain at paliguan para manariwa ulit. Malalaki na nga rin ang mga cockerels dito sa range area, kaya 1 or 2 months ay mag-harvest na rin dyan. Nakakatuwa din ang mga pinya namin sa range area dahil puro na bunga. Ang tabing bakod ng manukan ay puro pinya ang nakatanim. Hiningi ko lang yan sa bukid ng hipag ko yung mga pinyang itinanim dyan sa manukan. Mabilis nga silang dumami, kaya ayan, siksika na sila sa tabi ng bakod. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!